Hindi mo na kailangan tanggalin yung SD card at gumamit ng memory card reader para makopya yung laman ng camera na to. Kailangan mo lang ng data cable na ganito para maikopya mo sa phone mo o kaya sa PC mo. At ang kagandahan ng cable na to, dahil maliit lang, pwede mo siyang isama sa keychain. At ngayon, saksak natin dito sa camera. At dito naman sa kabila, yung phone natin. Makikita nyo ngayon, memory. Select natin ngayon yung memory. Dito naman sa phone natin, pupunta lang tayo sa files. Ayan, nakikita nyo ngayon, meron no name dito. So, yan yung ating SD card. Pag open natin na ganyan, makikita nyo na ngayon dito yung video, photo, tsaka yung audio na ni-record natin. So, kung gusto natin video, di ba? So, pwede na natin ngayon kopyahin yan. So, halimbawa, gusto ko ngayon mag-kopya. So, saselect tayo ng tatlo. Halimbawa, yan. Tapos, itong icon na to, yan, kita nyo, may save 3 videos dyan. So, select natin yan. At ngayon, makikita natin yan ngayon dito sa ating photos. Ayan. So, ngayon, makikita natin ngayon dito sa recent. Mga downloaded natin. Ayan, nandito na sila ngayon. At pagdating naman sa Android, same lang. Connect lang ulit natin. Okay, tapos memory. Tapos sa file manager naman tayo. Ayan, makikita nyo. Pwede na kayo mag-explore. At explore na lang. Ayan, nandito na rin yung mga photo, video, at audio recording natin. So, pwede ka na ulit mag-kopya niyan dyan. So, hindi mo na kailangan ng PC, di ba? Kailangan mo lang ng cable na to. Ayun, di ba? Napakadali na lang mag-kopya ng laman nitong camera na to dito sa cable na to. At hindi lang to data cable, pwede mo rin siyang gamitin na pang fast charge dahil 60 watts na yan. So, ayun, kung gusto nyo rin na itong mga cable na to, iniwan ko na lang yung link dyan sa baba at i-check out nyo na yan.